Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga manonood, please click mo na yung Jeremy TV Manila. Anyway guys, wala nang po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, naranasan mo na bang walang makita o yung madilim sa paligid mo? Kahit takpan mo lang yung mata mo, di ba? Parang nakakatakot. Hindi ka basta-basta makalakad. Baka mamaya, di ba, paglakad mo, nahulog ka sa bangin. O kaya paglakad mo may naapakan kang sabihin natin bubog. O kaya naman may mananakit sa'yo. Sobrang napakahirap yung madilim. Wala tayong nakikita. Kaya bilib tayo sa mga kapwa natin bulag, di ba? Pero talagang mahusay silang mga pa at kung ano ang kanilang kilos. Kagaya ng ating buhay, pag nasa dilim ka, di ba? Ang daming pighati, ang daming kabiguhan sa buhay, daming stress, na tila ba wala ka ng kapag-pag-asa, na tila ba wala ng liwanag sa iyong buhay. Pag gano'n, di ba? Pagdating sa financial guys, bankrupt ka na, may utang ka pa, di ba? Ang dami mong iniisip, nagsarado yung negosyo mo, di ba? Yung pamilya mo nag-aaway na, yung tatay mo, nanay mo, iiwan ka na. O kaya naman yung asawa mo mismo, kung may asawa ka, iiwan ka. At sa marami pa mga problema. Pero kung yan ang lagi natin iisipin lang, talagang wala tayong kapag-pag-asa. Kaya ang Diyos binigyan tayo ng gabay para tayo ay malinawagan. Ang sabi sa Salmo chapter 119 to 105, ang salita mo, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay ng liwanag sa aking dadaanan. So guys, napakalinaw, di ba? Ang ating Panginoong Yesus, siya rin naman nagsabi, ako ang liwanag ng buhay na ito. Kung madilim ang buhay mo ngayon, huwag mong kalimutang kumapit kay Yesus. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Kung mapansin natin guys, ang salita ng Diyos, hindi naman yung physical, di ba, na nakikita natin. Naririnig lang natin ang kwento ng ating Panginoong Hesus 2,000 years ago. Pero napaka-powerful. Mula noon, pinag-uusapan pa rin magpasa hanggang ngayon, hanggang sa future pa, di ba? Pero yung mga taong nabuhay na sikat, mga makapangyarihan, wala na. Kasama na lang sa history, pero hindi na sila halos pinag-uusapan. Hindi kagaya ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang salita, di ba, na nagliliwanag sa sangkatauhan, lalo na ngayong paparating ang Pasko, di ba? Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, gulong-gulo ang mundo, lalo na yung mga Israelita, dahil hinihintay nila ang Mesiya na magliligtas sa kanila. At ito na nga ang ating Panginoon Hesus, di ba? Nung namuhay siya dito sa mundo, nag-iwan siya ng kanyang ministry, di ba? Na kung saan ay palalaganapin ang salita ng Diyos. Kaya kung mahirap ang kalagayan na pinagdaraanan mo ngayon, isang liwanag lang ang kailangan mo, ay ang ating Panginoong Yesus. Kung lahat napapagod ka na sa mga problema mo, mag-pause ka muna, stop ka muna, di ba? Mag-chill ka lang saglit, huminga ka ng malalim, tapos ipagdasal mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, yung mga bagay na gusto mong masolusyonan, yung mga bagay na madali kang makarecover mismo sa buhay mo. Minsan napopostrate tayo, di ba? Yung mga gusto nating mangyari sa buhay. Ano ba? Gusto mong mag-abroad, gusto mong magbukas ng negosyo, gusto mo na mag-asawa, o kung ano pa mang kagustuhan mo sa mundong ito, pero hindi mo nakukuha. Kaya lalo lang tayong patuloy na kumapit at magdasal, manalangin at manalig sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lang talaga, guys, siya lang talaga ang makakapagbigay ng liwanag sa madilim nating mga buhay, mga karanasan, at yung mga bagay pa na hindi natin makontrol. Dahil napaka-powerful ng salita ng Diyos. Hindi man nakikita, pero maliwanag sa ating buhay. Maraming nababago dito
Di ba? Kung minsan na mabalitaan natin, dating kriminal, nagbabago dahil sa salita ni Jesus. Di ba? Dating prostitute, nagbabago dahil sa salita ni Jesus. At kung ano pang mga gawain hindi maganda, pero nagbabago sila dahil sa ating Panginoon. Dahil sa mismo nagsabi na siya yung liwanag, di ba? Ng buhay natin sa pang-araw-araw. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, itsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubahan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkakawatak-watak o nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagpasensya sa kanilang kapamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasirang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas at ng ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang maghapon sa kanilang pamilya. So, bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga kainaan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung namin sa matamis na pangalan ng Jesus. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Jesus Santo. Thank you very much po.